Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa Global Leadership Center at kasama natin si Pastor Bong sa akin upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Handa na po ba tayong sagutin ang ating mga katanungan? Sa abot ng aking makakaya at sa biyaya ng Panginoon. So para sa ating unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng pasanin ng isa't isa na nakasaad sa Galatians chapter 6 verse 2? Ayan. Kung maaalala mo, Jewel, yung context noon sa 6 sa verse 1, di ba? Brothers, kanyan, if anyone is caught in a trespass, kanya, restore such brother gently. Those who are spiritual, restore such brother gently. Doon nakadikit yon. Kumbaga, as a family, we're relaxed, we're free, we're free. But we cannot abuse our freedom. Kaya naman, tayo magkakapatid, nagtutulungan din tayo kasi if anyone falls, inaalalayan din natin sila. Kaya nga, hindi ito binigay lang sa pastor o sa leaders. Ito binigay for everyone who walks in the Spirit. Kasi those who are spiritual, ang context ng chapter 5 is walk by the Spirit, di ba? Those who are filled with the Spirit, those who are living in the Spirit should also walk in the Spirit. So, yung sinasabi niyang those who are spiritual, those who are walking in the Spirit, since we are one family in the Spirit of Christ, so importante na we also carry one another's burden. Kasi burden ang sin burden ang guilt, burden yan So we need to help each other. Para nang sa ganun, doon makikita yung totoong love natin. Kasi alam nyo, sa mundo, kapag na tao nagkamali, we have the tendency to cancel that person, to even destroy that person, di ba? Kaya masakit pong isipin, sometimes, even among us Christians, nakakalimutan natin to. Kaya nga sabi nila, we always shoot our own wounded soldier. Ay, dapat hindi ganon. Dapat ang attitude natin is to help everyone to walk and to finish the race. As in, strongly, di ba? Parang, kaya yun ang ng Panginoon, yung Galatians 6:2 na we carry each other's burden. Yung hina mo, tutulungan kita para dyan sa issue na yan. Kaya praise God, sa setup natin sa CCF, we have small groups. Malaking tulong yun Kasi from that small group, we can help each other carry one another's burden. Maraming salamat po. At para naman sa ating pangalawang tanong, anong ibig sabihin ng maging bagong nilalang at paano ito nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay? Ayan. Kung naalala mo, ang context ulit ng chapter 5 to chapter 6 is adopted in the family of God. So kunyari ko ikaw ay Malonzo at dati kang batang kalye and somehow may Don Malonzo na kumuha sa'yo and dati kang hindi Malonzo, maleta sabi natin. Diba? So now that you were adopted, you are a new person and now you are adopted to the family of the Malonzos. So yung buhay mo ngayon, dun na mag-evolve sa pagiging Malonzo. Kaya naman, ganun din sa Diyos. We are now adopted into the family of God at yung ating new nature is that we are no longer the person of the past, but we are the person who belongs to the family of Jesus or the family of God. So, importante yun Kaya, sa pang-araw-araw nating buhay, iniisip natin, anak ako ng Diyos, I should reflect that identity. Hindi na yung dati kong identity, kaya hindi na ako si Bong. Ako ay anak ng Diyos, di ba? Because of Jesus Christ. Kaya I'm a new nature. Kaya mapapansin mo, hindi naman agad automatic yun na makukuha mo yung kultura ng pamilya, di ba? Nag-i-evolve din yan, lumalago ka rin dyan. Kasi marami tayong mga kasanayan in the past na lumalabas pa din. Kaya naman, yung new nature natin, it is a process. Kaya, sorry kung dadagdagan ko na. Kaya yung fruit, naalala mo yung fruit of the Spirit, yung fruit, hindi naman agad bibiglang lalabas ng love yan Dahan-dahang lumalago yan. Love, joy, peace, patience. Kaya walang fruit na nagbunga kan, matured agad. Nag-grow yan as you walk in the Spirit. Maraming salamat po, Pastor Bong. At para sa ating huling katanungan, paano namin susuriin ang aming sariling mga aksyon upang hindi kami maging mapagtaas o maikumpara ang aming sarili sa iba? Ayan. So, kung mapapansin mo, ang idea is for us to live in the Spirit or by the Spirit. Kaya kung titingnan ninyo, yung fruit ng flesh, lahat yun nakasentro sa sarili. Yung fruit ng Holy Spirit is papalabas. Anong ibig sabihin? Kasi ang role ng Holy Spirit, sabi sa John 16:14, sabi ni Jesus, He will glorify me.
Di ba? Kaya alam mo kaagad, if we are glorifying God, yun ang idea na tayo ay nagpapakumbaba. Kasi kahit si James, ganun sabi niya, God opposes the proud but gives grace to the humble. Therefore, submit yourself to the Lord. Resist the devil and he will flee from you. So ang punto, ang totoong humility, hindi yung sarili mo iniisip mong mababa. Ang totoong humility, you are totally submitted to God to glorify Him. Kaya if the Holy Spirit is in control, lahat ng ating motivation, lahat ng ating direction is to glorify God. So from there, dun natin, hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba. Kasi nga, wala tayong iniisip kundi i-glorify si Jesus eh. Hindi, kung i-glorify na sarili natin, ikukumpara natin sa sarili sa iba. Pero kung i-glorify natin si Jesus, wala tayong dahilan to compare ourselves with others. Kasi we were given different spiritual gifts to use to serve others. Ayun. Okay, so, maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!